Hello po sa lahat. Matagal na po akong nakikinig ng mga story sa channel na ito. Since 2018 pa po. Pero ito lang po yung first time ko na mag-send ng story dito sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Farah. Nakatira po ako sa Parañaque pero originally taga Masbate po talaga kami. Bicolana ang mother ko at Waray naman ang father ko. Uunahan ko na po kayo na hindi po tungkol sa multo o aswang ang story ko, kung hindi sa barang. Kaya hindi po siya nakakatakot. Nangyari po ito noong nasa grade 12 pa ako. Year 2019. Tatlo kaming magkakapatid at pangalawa ako. Simple lang ang buhay namin. Hindi kami mayaman pero hindi rin naman masasabing naghihirap kami. Good provider naman ang father ko at tumutulong din si mama. May maliit siyang grocery store sa tabi ng bahay namin. Sa parents namin, mabait din naman si papa pero seryoso at may pagkasuplado nga lang. Habang si mama naman ay palakaibigan at mapagkawang gawa. Madali siyang malapitan ng mga kalugar namin. Bagay na lagi nilang pinagtatalunan ni papa. Si papa kasi, gusto niya lahat para sa pamilya lang namin. Medyo nagmana siya sa nanay niya na may pagkamakasarili. Hindi nga daw nagustuhan ng Lola Melda ko na mag-asawa si papa kasi solong anak lang si papa at gusto niya na siya lang lagi ang kasama. Pero wala rin siyang nagawa. Sa paglipas ng panahon hanggang sa magsilaki kami, naging malayo ang loob namin sa kanya kasi hindi niya matanggap si mama. Pati na rin kaming mga apo niya. Nung time na yon nagsisimula ng gumanda ang buhay namin kasi yun yung nagkaroon na ng magandang posisyon si papa sa kumpanyang pinapasukan niya. Tapos nakapag-put up na nga si mama ng grocery. Kaso nga lang, hindi pa katagalan, nagsimula namang manghina ang katawan ni mama. Una naming napansin yung lagi siyang tulog at walang ganang kumain. Akala namin noong una na overfatigue lang sa tindahan at gawaing bahay yon. Hanggang isang araw, nagulat na lang kami nang biglang nahulog ang katawan niya. Ang bilis ng pagpayat niya, biglang halos butot balat na lang siya. Dinala agad ni papa si mama sa ospital noon pero negative daw lahat ng results. Nagpalipat-lipat sila ng ospital at doktor pero sa kasawiang palad, wala namang ibang nakita dahil normal naman daw ang lahat. Wala silang makitang problema. Doon na nagtaka si papa. Kaya kahit hindi siya naniniwala sa albularyo, sinunod na rin niya ang payo ng ilang kamag-anak ni mama na magpatingin sila sa albularyo. Lalo na noong may lumabas sa katawan ni mama na maliliit na itim na parang pasa. Tapos nung umumbok at napisa ay may lumabas na parang surot o garapata. Unang tumingin kay mama ang albularyong nirekomenda ng tiyahin niya. Pagkakita pa lang noon kay mama ay alam na agad nito na nabarang si mama. Nasa pinto lang kami ng kwarto ng mga kapatid ko at nanonood sa ginagawa niya. Nagpakuha yung matandang babae ng maliit na planggana na may tubig at asin. Tapos nilabas niya ang itim niyang kandila. Gusto niya raw munang makita o malaman kung sino ang may gawa. Kung ipinabarang lang ba si mama o yun mismong may galit sa kanya ang gumawa. Nakita namin ordinaryong patak lang ng kandila yung nabuo sa tubig. Noong kinuha na ng albularyo yung nabuong patak ng kandila at binaligtad, nagulat kami nang makita namin ang mukha ng Lola Melda ko. Ibig sabihin, may kinalaman siya sa nangyayari kay mama noon. Tapos, mayroong dalawang figura pa ng lalaki pero walang mukha. Naalala nung tito ko na tricycle driver na nung minsan daw na may inihatid siyang pasahero sa sementeryo, nakita daw niya si Lola Melda na may kasamang dalawang lalaki. Isang matanda at isang binatilyo. Sinundan daw niya yon dahil kahina-hinala daw ang kilos ng mga ito. Tapos laking gulat daw niya nung makita niyang may niluluhuran at dinadasalan daw itong isang bungo.
Naikwento niya yun sa mga tiyahin ko kaya naghinala siya na baka si Lola Melda ang may kagagawa noon at hindi nga siya nagkamali. Ayaw man maniwala ni Papa na magagawa yun ng sarili niyang ina kay Mama. Pero alam niya rin kasi nagalit talaga ang nanay niya at nagsalita yun nang hindi pa din niya tanggap si Mama. Matapos mapagaling ng albularyo ang mama ko, ay nagtanong ito kung babalikan ba niya ang nagpabarang sa kanya. Pero tumanggi si Mama. Sabi niya, ipagpapasa Diyos na lang daw niya ang ginawa ni Lola Melda sa kanya. Sa ngayon po ay kinakausap naman namin ng lola ko. Pero kahit kailan ay hindi namin makakalimutan ang ginawa niyang pagpapahirap sa mama ko. Hello po sa lahat ng nakikinig na mga kapasta. Pakitago na lang po ako sa pangalang Gina. Tunay na pangyayari po sa buhay ng matalik kong kaibigan na si Gemma ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Magkasama kami sa trabaho bilang mga staff sa isang manpower agency at magkasama din sa isang boarding house. Lumaki siyang independent at malayo sa pamilya kaya nagagawa niya ang lahat ng gusto niya. Mabait naman po si Gemma at magkasundo kami sa lahat ng bagay. Maliban nga lang sa pagiging happy-go-lucky niya. Mahilig siya sa nightlife, party at mga inuman. Kahit pagod sa trabaho, hindi pwedeng hindi siya gigimik pag sumasapit ang gabi. Dati-rati ay palagi ko siyang sinasabihan. Pero sa bandang huli nanawa na rin ako. Kung sa sariling pamilya nga niya ay hindi siya nakikinig, sa akin pa kaya? Kaya sa huli hinayaan ko na lang po siya. Ang concern ko lang naman kasi ay yung health niya. Halos wala na siyang tulog, tapos laging nagpupuyat sa walang kapararakang bagay kaya pagdating sa trabaho, lagi siyang lutang at wala ng energy. Pagkatapos imbis na kumain pa ng masustansyang pagkain, dinadaan niya lahat sa pag-inom ng mga energy drink na akala niya ay makakabuti yun sa kanya. Kahit doon nga ay ayaw pa rin niyang makinig sa akin. Minsan naman ay sinasaktan na siya ng tiyan at parang hirap huminga. Pero sige pa din siya. Madalas ko na nga alam pong sabihin sa kanya na ang bata-bata pa niya ay baka maging kwento na siya. Pareho lang po kasi kaming nasa edad na 24 noon. Pero wala eh. Matigas talaga ang ulo ni Gemma. Hanggang isang araw na hindi na nga siya nakapasok dahil masama daw ang pakiramdam niya. Tinawagan na lang ako ng mga ka-boardmates ko noon. Itinakbo daw nila sa ospital dahil dumudumi siya ng dugo at namimilipit na sa sakit ng tiyan. Naisip ko agad na dahil yon sa pagpapabaya niya sa sarili niya at sa unhealthy lifestyle na meron siya. Dahil sa nangyari sa kanya ay nag-undertime ako sa trabaho para mapuntahan agad siya. Tapos ipinaalam ko agad ang mga nangyari sa kanyang pamilya. Ako na ang nagkasikaso ng mga laboratories niya. Hindi nga nagtagal ay dumating ang mga magulang niya. Paulit-ulit ang ginawang pag-examine sa kanya pero nakapagtataka lang na wala talagang findings ang mga doktor. As in lantang guling na siya at ni-revive na rin ng isang beses. Inabot siya sa ospital ng mahigit 1 linggo pero wala pa din talagang makita sa kanya. Kaya nag-decide sila na ilipat sa mas malaking ospital si Gemma. Pero katulad noong una, same lang din yung result. Hanggang sa nag-decide sila na ilabas muna ng ospital since medyo nakabawi na siya. Pumirma na lamang sila ng waiver kasi dumudumi pa din siya ng dugo that time. Kaso hindi na kaya ng mga parents niya yung gastusin. Sa boarding house na muna din inuwi si Gemma para in case magka-problema ay mas malapit sa mga ospital. Pero habang inoobserbahan namin siya, mayroong nangyaring kakaiba. Pasintabi po sa mga kumakain. Yung dumi niya kasi, hindi na lang may dugo, kundi may kasama ding napakadaming uod na kulay itim. Nang hilakbot kami pare-pareho sa aming mga nakita. Tapos si Gemma halos mag-hysterical sa takot nang makita ang lumabas sa kanya
Sa takot, ayaw niya nang dumumi. Nagpigil siya pero sumuka naman siya at doon sumama ang mga uod na itim. Nang makita yun ng tatay ni Gemma, ay naisip niyang baka may sumalbahe daw sa anak niya kaya nag-decide silang umuwi sa probinsya. At dito nga, pinatingnan nila sa kamag-anak nilang albularyo ang kalagayan ni Gemma. Hiningi ko na lang ang contact number ng kapatid niya para may communication kami. At kwento nga ng kapatid niyang panganay, pinuntahan daw agad si Gemma ng kamag-anak nilang albularyo. At dito nga, kinumpirma nito na may sumasalbahe nga sa kaibigan ko. Isang babae daw na kaedaran lang niya at matindi ang galit sa kanya ang nagpabarang kay Gemma. Wala akong alam sa mga katrabaho, kasama sa boarding house o maging sa mga circle of friends namin na may galit kay Gemma noon. Kasi kahit gaanong maligalig siya dahil sa lifestyle niya, mabait at malambing naman siya sa lahat. Kaya hindi ko maisip kung sino ang pwedeng gumawa noon sa kanya. Ginamot siya ng albularyo sa pamamagitan ng tubig na dinasalan nito na siya namang ipinapainom kay Gemma. Bilin nito ay paulit-ulit daw ipainom yon sa kanya pero huwag na huwag sasairin ang laman. Sa tuwing mga ngalahati daw ay i-refill lang at ipainom hanggang sa tuluyang luminis ang tiyan niya. Makalipas ang mahigit 1 linggo ay tuluyan na siyang gumaling. Gusto ng albularyo na ibalik ang barang sa gumawa nun sa kanya pero tumanggi si Gemma dahil kasalanan naman daw niya. Nang makabalik siya sa dorm ay noon niya inamin sa akin na may isang lesbian palang nagkagusto ng matindi sa kanya. Pero niloko at pinaasa niya lang ito kaya sa galit nito ay ginantihan siya. Hindi na niya ginustong bawian ito kahit pa nga nanganib din ang buhay niya. Para daw amanos na sila. Siya naman daw kasi ang unang nakapanakit dito. Hello po sa admin at mga listeners ng channel na ito. Pakitago niyo na lamang po ako sa pangalang Mikay. Pa-share lang din po ng story ko. Bale, karanasan po ito ng kuya ko na itago na lamang natin sa pangalang Monching. Pati po yung mga kasama ko sa kwento ay aalisan ko na lang din. Ulilan na po kami sa magulang at 2 na lang kami ng kuya ko na magkasama sa bahay na naiwan ng mga magulang namin. Mabait naman po si kuya sa akin. Nagsakripisyo siya na tumigil sa pag-aaral para makapagtrabaho siya at may ibuhay siya sa aming 2. Ang ginawa niyang pagkasakripisyo ay sinabayan niya rin ng diskarte. Bukod kasi sa kanyang trabaho araw-araw, sumasideline din siya bilang macho dancer sa isang gay bar. Doon niya nakilala si Tita Elvie, isang matronang nakapangasawa ng US Air Force pero nabiyuda. Audience lang daw noong una pero natipuhan siya at naging prangka sa pagsasabi na gusto niya si kuya. Kaya naman inofera niya si kuya ng mga materyal na bagay na sinamantala rin naman ng kuya ko. Katwiran niya dapat maging praktikal at tanggapin ang mga kusang ibinibigay. Lokong-loko sa kuya ko si Tita Elvie. Ibinigay lahat ng luho at pangangailangan niya. Kahit sa akin, naging napakabait ni tita kaya napalapit na din ang loob ko sa kanya. Sabi ko nga sa kuya ko kawawa naman yung matanda. Niloloko niya lang kasi may girlfriend naman talaga siya. Si Ate Donna. Pero sabi ni kuya wala na sila at mahal na rin daw niya si Tita Elvie. Katunayan, pinatira niya na ito sa bahay namin kahit may sarili at malaking bahay naman yung matanda. Sweet na sweet si kuya sa kanya at maasikaso. Kaya kahit ako napaniwala din niya na totoong mahal na niya si Tita Elvie. Pero pinaniwala niya lang pala yung matanda para patuloy na mahut-hutan. At maging ako dahil alam niyang napalapit na ako kay Tita Elvie. Pero isang araw, si tita mismo ang nakadiskubre sa ginagawang panloloko sa kanya ni kuya. Nalaman nito na ibinabahay pala ni kuya si Ate Donna. May balak pala siyang dalhin sa Amerika si kuya kaya kahit nasaktan, tinanggap pa din niya. Tinanong siya at pinamili
kung sino sa kanila ni Ate Donna kasi handa naman daw siyang magparaya. Si Tita LV ang pinili ni Kuya pero hindi pa din niya iniwan si Ate Donna hanggang sa nagbuntis na ngayon tapos palihim silang nagpakasal. Noong malaman iyon ni Tita LV, doon na siya nagalit ng husto kay Kuya. In-expect ko na babawiin niya lahat ng naibigay niya sa amin lalo na kay Kuya. Pero tahimik lang siyang umalis ng bahay namin. Nagigilty man ako sa ginawa ng kapatid ko pero nakahinga din ako ng maluwag dahil naisip ko na mabuti na rin yon kasi paulit-ulit pa siyang masasaktan kung lolokohin lang siya ni Kuya. Mabuti na rin kako na natanggap na niya ng maayos ang paghihiwalay nila. Pero makalipas lang ang ilang araw, mayroong nangyari sa kuya ko. Bigla na lang kasing lumaki at namaga ng husto ang ari niya. Paggising daw niya ng umaga, hindi siya makatayo dahil sa sobrang bigat nito. Tapos ayun nga, nakita na lang niya na biglang lumaki ang kanyang ari. Itinakbo agad namin ni Ate Donna sa ospital si Kuya. Na-confine siya at agad sumailalim sa maraming lab test. Pero sa kasawiang palad, wala silang makitang dahilan kung bakit nagkaganoon ang ari ni Kuya. Sa bawat araw na lumilipas ay mas lumalaki pa iyon at nagmistula na siyang mayroong elephantiasis. Dahil doon ay naging case study na siya ng ilang mga doktor pero wala talaga silang mabigay na findings. Hindi na nakalabas ng ospital si Kuya. Naghirap siya at pumayat ng husto. Nung sinabi niya na parang nakarma ata siya sa ginawa niya kay Tita LV, doon pumasok sa isip ni Ate Donna na baka ipinabarang siya nito para makaganti. Kaya noong wala pa ding maibigay na sagot ang mga doktor ay inilabas namin si Kuya at dinala sa isang albularyo. Sabi nga nito, binarang nga daw si Kuya pero ang tanging makahagamot lang ay ang paghingi ng tawad ni Kuya sa gumawa noon sa kanya. Kaso, nung puntahan namin si Tita LV, nasa Amerika na raw ito. Matagal pang naghirap si Kuya noon. Dugo na ang iniihi niya pero ayaw na niyang magpa-ospital kasi naniniwala siyang hindi rin siya mapapagaling ng mga doktor. Tinanggap na niyang kabayaran yon sa mga pang-agrabyado niya kay Tita LV. Nang sa wakas ay nakontak ko si Tita. Nagmakaawa ako na kahit kausapin niya lang ang kuya ko at hayaang makahingi ng tawad sa kanya. Pinagbigyan naman kami ni Tita LV. Pati si Ate Donna ay humingi rin ng tawad sa kanya. Tinanggap naman ni Tita LV ang paghingi namin ng tawad sa kanya. Kinabukasan nga, iniihi lahat ni Kuya ang laman ng ari niya. Pero hindi ihi ang lumabas, kung hindi isang mabahong nana. Hanggang sa unti-unting umimpis yun at tuluyan ang bumalik sa normal. Dahil sa nangyari kay Kuya, nag-iwan ito ng matinding takot at isang aral sa kanya. Kaya sa mga nakikinig po ng kwentong ito, piliin po nating maging mabuti at huwag nating hayaan na masaktan natin ang mga taong nagmamahal din sa atin. Sana ay may nakuha po kayong aral sa istorya ng kuya ko. Magandang araw po sa lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tonyo. Bouncer po ako sa isang bar dito sa Malate. Totoong pangyayari sa dating kasama ko dito sa trabaho yung ikukwento ko sa inyo. Tawagin na lang po natin siyang Maricar. Waitress siya dito at hindi nagpapatibol kasi yung mga entertainer lang talaga namin ang pinapayagang tumibol sa mga customer namin. Mayroon po kaming isang regular customer na isang matandang lalaki. Halos gabi-gabi ay nagpupunta siya sa bar pero hindi naman po siya nagtitable. O-order lang siya ng isang bucket ng beer at pulutan tapos tahimik lang naiinom sa isang sulok na paboritong spot niya. Matagal na siyang customer doon pero dahil tahimik at may pagkasuplado ay wala siya naging kakwentuhan man lang sa amin kaya hindi rin namin alam ang pangalan niya. Simpleng tango lang ang ginaganti niya sa amin, maging sa mga waiter na nag-serve sa kanya. Noong minsang tinangka ng manager naming alokin ng ka-table,
sinamaan siya ng tingin nito. Kaya hindi na niya muling nilapitan pa ang matandang lalaki. May pagka-misteryoso rin kasi yung dating nung matanda. Minsan nakikita namin na may hawak siyang litrato ng babae tapos biglang dumidilim ang mukha niya. Biro ng mga kasama ko, broken hearted daw pala si tatang kaya masungit. Pero noon yon, noong bago dumating si Maricar. May itsura at bata pa. Simula nang pumasok siya doon at makapag-serve ng order ng matanda ay nagbago yung mood nito. Pero kay Maricar lang siya mabait. Natipuhan niya siguro talaga dahil kinausap niya yung manager at siya na mismo ang humiling ng katibol. Kaso si Maricar ang gusto na hindi naman pwede. May kung ano siguro kay Maricar na nakaakit ng husto sa matanda kaya naging makulit at masigasig ito. Pero kahit anong pilit niya ay hindi talaga niya mapapayag si Maricar na makipag-usapan lang sa kanya. Noong minsang nalasing siguro ng husto ang matanda ay nawala sa katinoan nito at binastos si Maricar. Biglang kinabig at hinalikan nito. Bago pa ako makalapit ay nabigwasan na siya ni Maricar. Diring-diri siya sa matanda at sa galit ay pinagsalitaan niyo ng hindi maganda. Tapos galit na galit rin yung matanda at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Maricar. Sabay duro sa mukha nito. Nanlilisik ang mga mata niya at sa ilang saglit ay parang naging kulay itim lahat ng tingin ko sa mata niya. Sobrang higpit ng pagkakahawak niya kay Maricar na kung hindi ko sinuntok hindi pa siya bibitaw. Dinuro niya kami lahat bago galit na umalis. Bago matapos ang duty ni Maricar nung gabing yon ay sinamaan na siya ng pakiramdam. Bigla na lang siya nagsusuka kaya maaga siyang umuwi. Pero hanggang kinabukasan ay hindi raw tumigil ang pagsusuka niya. Buong maghapon yon hanggang sa halos wala na siyang maisuka. Nagpadala na siya sa ospital dahil nangihina na siya pero ang sabi daw doon baka may nakain lang siyang panis kaya yun lang ang ginamot sa kanya. Puro negative daw kasi ang lahat ng result ng mga lab test niya kaya nung humupa ang pagsusuka niya ay in-advise siyang umuwi na muna. Kaso bago siya makalabas ng ospital bigla siyang sumuka uli. Pero hindi tubig o pagkain kung hindi mga bulate. Sobrang daming bulate noon. Yung kulay brown daw na gumagapang sa lupa. Nakakakilabot at nakakadiri. Nagpulasan daw yung mga doktor at nurse sa gulat. Si Maricar naman, sa sobrang takot at pandidiri ay hinimatay na lamang. Nang makabawi ang mga doktor ay gusto siyang ipa-confine para daw matest ulit pero hindi na pumayag ang nanay niya dahil naisip na nito na baka hindi na doktor ang kailangan ni Maricar ng mga oras na yon kung hindi isang albularyo. Noong makarating sa amin yung balita, agad akong nag-offer ng tulong dahil tamang-tama na dumalaw sa misis ko yung tsuhi niyang albularyo. Baka sakali ka akong makatulong kaya isinama ko agad sa kanila. Una niyang tiningnan ang palad ni Maricar at pinagdikit ito. Hindi pantay ang mga hinliliit niya. Ibig sabihin daw ay may sumasalbahe nga kay Maricar. Sumunod naman ay tinawes niya si Maricar gamit ang papel na binuhusan ng benditadong langis. Tapos ay tinupi ito at dinikit sa noo ni Maricar. Pagbukas ng papel, yung natuyong langis ay nagkorting mukha ng isang lalaki. Laking gulat namin dahil kamukhang kamukha yun ng matandang customer na may gusto kay Maricar. Hindi malayong siya ang may kagawa noon. Naalala ko nung gabing nakita kong naging itim lahat ng mga mata ng matanda. Posibleng may alam siya sa pambabarang at ginawa niya yon sa galit niya kay Maricar. Sinabihan siya nitong nakakadiri dahil sa ginawa niyang paghalik dito. Kaya pinasukan niya ng mas nakakadiring mga bulate ang katawan ni Maricar. Awa ng Diyos, napagaling naman ang tiyuhin ng asawa ko si Maricar. Pero hindi na siya bumalik ng bar. Ganoon din yung matandang lalaki na gumawa ng pambababoy at pambabarang sa kanya. Hello po sa lahat ng kapasta.
Isa po ako sa masugid na taga-subaybay ng channel na ito. Share ko lang po yung story tungkol sa mother ko na binarang. Way back 2010 pa po. Bago ang lahat, gusto ko pong magpakilala sa pangalang Carmen. Carmen ng Navotas. Nagtatrabaho ang mama ko sa pabrika ng sardinas. Hindi ko na lamang po babanggitin kung ano ang eksaktong pangalan ng pabrikang yon. Mabait at mahusay makitungo si mama sa mga tao. Ayon na rin ito sa mga kwento ng mga katrabaho niya. Nasa abroad po ang father ko. Pero dahil 3 kaming magkakapatid na nasa college noon, kaya doble kayod din si mama. Bukod sa trabaho niya sa pabrika, ay rumarakit pa din siya gaya ng pagtitinda ng mga pagkain, damit at kung ano-ano pa. Para siyang Bombay dahil may pahulugan din siyang pera. Kaya sikat ang mama ko sa pabrika. Pero hindi niya akalain na sa kagustuhan niya lang kumita ay kakainggitan pa ng iba. Nasabi kong naiinggit dahil may isang kasamahan siya doon na bukod tanging mainit ang dugo kay mama at lahat ng racket ni mama doon sa pabrika ay ginagaya niya. Okay lang naman po yun sa mama ko. Ang katwiran niya kasi lahat naman ay may karapatang magnegosyo. Kaso lang ang masama doon ay sinisiraan pa ng babaeng yun na tawagin na lamang nating Eva ang mama ko. Ginagawa niya ito para mawala ng customer si mama at sa kanya mapunta lahat. Pero mabuti na lang nga at nakilala na ng mga tao noon ng mama ko na likas na mabait kaya nabigo si Eva na mapaniwala ang mga kasamahan nila sa paninirang ginagawa niya. Ang ginawa na lang niya ay nakipaglapit at nakipagkaibigan sa mama ko. Si mama, palibhasa nga ay mabait, walang masamang tinapay sa kanya, kaya tinanggap niya ang pakikipagkaibigan ni Eva at naging close pa silang dalawa. Dumating pa nga sa point na ultimo sa pagkain, share silang dalawa. Isang beses na panggabi ang shift nila, may baon si Evang ulam. Simpleng gulay na munggulang naman daw yon. Ayaw sana yung tanggapin o kainin ni mama dahil may paniniwala siyang bawal sa may rayuma yon, pero pinilit siya ni Eva. Okay naman daw yung lasa ng gulay na munggo, pero napansin niya na siya lang ang kumakain dahil yung ulam daw niya ang kinain ni Eva. Parang pinagpalit niya lang. Kinabukasan, pag uwi ni mama ng bahay, nagsimula nang sumakit ang mga tuhod at kasukasuan niya. Dahil doon ay mas lalo tuloy siyang naniwala na masama talaga ang munggos arthritis. Expect na raw niya yon kaya ininuman niya agad yon ng gamot. Tapos ay natulog na siya. Ang hindi niya inaasahan ay nung pagkagising niya nung hapon, hindi na niya maigalaw ang mga paa niya. Mabigat daw at bigla na lang minanas. Pero yung tuhod niya sobrang kirot, pati mga siko at balikat niya. Nag-hysterical siya sa sakit kaya dinala namin siya agad sa ospital. Pero mahigit 1 linggo na siya doon ay wala pa ding maibigay na findings ang mga doktor sa mga nararanasan ni mama. Hindi raw yun arthritis pero wala din silang masabi kung anong sakit ng mama ko. Dahil negative naman daw lahat ng lab tests niya. Hindi namin alam kung nagdidelirio lang si mama noon nang sabihin niyang ilabas na namin siya ng ospital dahil iba raw ang pakiramdam niya sa kanyang katawan. Malayo daw yun sa rayuma na naranasan niya na dati pa niyang nararamdaman. Gusto niyang magpadala sa albularyo sa kabila ng pagtutol ni Papa noong tawagan namin siya. Pero wala na kaming nagawa ng ipilit ni mama dahil hirap na nga siya. Sa araw-araw ay patindi ng patindi ang sakit at may nararamdaman daw siyang nakikislutan sa mga kalamnan niya. Ganoon na lang nga ang gulat namin nang makita namin ang mga umumbok na bukol sa katawan niya na gamunggo ang laki. Nakahanap kami ng albularyo sa tulong ng isang katrabaho ni mama at mula sa ospital ay doon namin siya agad dinala. Ang sabi ng albularyo, binarang si mama. Sa proseso ng gamutan ay nagsuka-suka si mama sa mga ipinainom na tubig ng manggagamot sa kanya. At sa bawat suka niya ay may inilalabas siyang gamunggo ang laki ng mga insekto.
Ilang araw din ang itinagal ng gamutan hanggang sa nasaid ang mga insektong yon sa katawan ni mama. Tapos ay binigyan siya nito ng pangontra. Hindi namin hiniling pero nagkusa ang albularyo na ibalik ang barang sa gumawa nito kay mama. Kailangan daw niyang unahan dahil kung hindi, pati siya ay babalikan nito. Grabe ang kilabot na naranasan namin noon. Hindi namin akalain na totoo pala talaga ang barang. Nang gumaling si mama at makabalik sa trabaho, ay wala na roon si Eva sa pabrika na pinagtatrabahuhan niya. Sabi ng iilan sa mga katrabaho at kaibigan ni mama, umuwi daw ng probinsya ang babae para magpagamot sa hindi maipaliwanag na sakit. Doon nga ay nakumpirma na ni mama na si Eva nga ang mismong dahilan ng paghihirap niya at ang nambarang sa kanya. Iba talaga ang nagagawa ng inggit sa isang tao, hindi ba? Hello po sa lahat ng mga nakikinig at sa mga katulad kong avid listeners. Gusto ko lang din pong mag-share ng isang story about sa mother ko na namatay few years ago na. May ilang taon na din po ang nakakaraan pero hindi pa din namin matanggap na namatay siya ng ganun-ganun na lamang. Ako nga po pala si Choi, isang public elementary teacher dito sa Bataan. Umuupa ako sa isang maliit na kwarto at tuwing weekend lang umuuwi sa bahay namin kung saan nakatira ang biyudang mother ko at 3 kapatid ko. Isang Sabado ng umagang umuwi ako. Naabutan ko ang ilang kamag-anak at kapitbahay na nag-uumpukan sa harap ng bahay namin. Isinugod daw sa ospital ang nanay ko dahil namimilipit sa sobrang sakit ng tiyan. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon at sumunod agad ako sa ospital. Pagkarating ko doon ay nabigla ako nang makita kong ang laki ng tiyan ng nanay ko na animo kabuuan ng buntis. Manas din ang mukha at katawan niya kaya nasyak talaga ako. Tinanong ko ang mga kapatid ko kung ano ang nangyari pero hindi rin daw nila alam. Maging sila daw ay nabigla dahil Biyernes ng gabi ay magkakasabay pa silang naghapunan. Okay pa naman daw ang nanay namin. Masigla pa dahil nakarami daw ng bentang kakanin sa palengke. Sa mga hindi po nakakaalam ay mayroon pong maliit na pwesto si nanay ng kakanin doon at siya mismo ang nagluluto. Ayon pa sa mga kapatid ko, noong sumapit daw ang hating gabi, nagligalig na raw si nanay dahil nag-umpisa nang magsasakit ang tiyan niya. Akala nila kumalma na pero nagising na lang sila noong umaga sa malakas na sigaw ni nanay. At yun nga ay ang sobrang sakit daw at biglang laki ng kanyang tiyan. Kasama yung tita namin na kapatid ni nanay ay isinugod na nga nila sa ospital ito. Dahil nakita nga ng mga chismosa ang itsura ng nanay ko, ayun, pinakalat agad na baka daw buntis. Matapos ang ilang mga lab tests ay sinabi ng doktor na mayroong stage 4 cancer sa matres ang nanay ko at malala na. Pero hindi ko yun basta-basta tinanggap. Baka kasi kako nagkakamali lang sila. Ipinaliwanag ko sa doktor na imposible ang sinasabi niya dahil walang kahit anong nararamdaman ang nanay ko dahil hindi yun naglilihim sa amin. Maingat siya sa katawan at konting maramdaman ay nagpapatingin agad dahil ayaw niyang biglang lumala. Kaya imposible ka akong biglang bigla ito. Sumakit lang ng Biyernes ng gabi ay ganun na agad. Tapos kinaumagahan lumobo ng ganun ng tiyan. Tapos stage 4 cancer agad. Kalokohan ka ako. Kaya noong nag-offer yung doktor na magpa-second opinion kami ay tinanggap ko agad at pumirma na lang ng waiver. Kabaligtaran naman sa sumunod ng ospital. Wala naman silang makita doon na dahilan ng pagkasakit at paglobo ng tiyan ni nanay. Hindi ako mapaniwalain sa mga kulam at barang. Pero noong mga oras na yon, naisip ko na hindi kaya may sumalbahay sa nanay ko kaya biglang naging ganun siya. Noong tanungin ko ang mga kapatid ko kung may alam ba silang kaaway ng nanay namin, ay yung tita ko ang sumagot. Siya kasi ang katulong ng nanay ko sa palengke. Ayon sa kanya, may nakaaway nga daw ang nanay ko doon. Isang matandang babae na nahuli niyang nagnanakaw sa katabi niyang stall. Sumigaw daw si nanay para mahuli yon.
Tapos galit na galit daw sa kanya yung matanda at sinabunutan pa siya. Nadala naman daw sa presinto, pero nagulat na lang ang mga pulis nang biglang mawala sa selda yon. At noong gabi nga, ganoon na ang nangyari kay nanay. Dahil doon ay nagpasya kami na dalhin ng nanay ko sa albularyo at agad siyang tinawas. Habang isinasagawa ang ritual ay panayang sigaw ni nanay sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. Tapos sumuka na rin siya ng dugo kaya naiyak ako sa awa sa kanya. Lumitaw sa tawas ang anyo ng isang matandang mambabarang. Pero noong mga oras na yon ay umamin ang albularyo sa amin na hindi niya kayang labanan yon dahil isang malakas na uri daw na mambabarang ang dumali sa nanay ko. Sa kabila ng sinabi ng albularyo ay hindi kami nawalan ng pag-asa. May nahanap pa kaming isa. Kaso, ganoon din ang sabi niya sa amin. Na hindi rin niya kayang gamutin si nanay dahil hindi pa sapat ang lakas niya. Pero may inirekomenda siyang isang magaling daw ng manggagamot sa Pangasinan. Medyo malayo ang lugar at nag-alala ako kung kakayanin ba ng nanay ko ang biyahe. Pero wala kaming ibang pagpipilian. Kailangan naming sumugal. Ang kaso, bago pa namin madala si nanay doon ay bumigay na ang katawan niya. Saktong ikalimang araw mula nang biglang lumobo ang tiyan niya, namatay ang nanay ko. Ang bilis po ng mga pangyayari. Lalo pang nadagdaga ng sakit ng nararamdaman namin nang pagpiestahan ng mga kapitbahay ang lamay ng nanay ko dahil nakita nila ang iba't ibang uri ng mga insekto na naglalabasan sa katawan niya. Kaya ang ginawa ko na lamang ay ipinasara ko ang kabaong. Hanggang ngayon po ay mabigat pa rin ang dibdib ko kapag naiisip ko na namatay ng walang kalaban-laban ang nanay ko sa kamay ng isang mambabarang na hindi naman namin kilala. Gumawa lang naman ng kabutihan ng nanay ko. Pero sa bandang huli siya pa ang napasama. Hello po sa admin at sa mga listeners ng channel na ito. Tawagin niyo na lamang po akong Junmar. Matagal ko nang gustong magbahagi ng kwento sa inyo kaso hindi ko alam kung pwede yung story ko kasi hindi ko masasabing horror story to o hindi siya masyadong nakakatakot. Pero may napakinggan ako one time about sa hula. Kaya ito, sumubok akong magpadala ng kwento sa inyo. Siguro hati sa mga listeners dito ang naniniwala sa mga hula. Isa ako sa opposite noon. Dahil dati, hindi rin talaga ako naniniwala sa mga hula. Lalo na yung mga tao o nanghuhula sa may Quiapo. Natira kasi ako malapit doon nung nagre-review pa ako sa board exam. Tingin ko kasi noon sa mga nanghuhula sa Quiapo ay mga rumarakit lang. Kaya pasensya na po sa mga ma-offend ko. Pero ganoon po talaga ang tingin ko sa kanila. Para bang lahat sila ay manloloko sa paningin ko. Base kasi yon sa mga na-experience ko na ilang beses na akong nakakita ng mga namamalimos na bulag at pilay kuno. Pero hindi naman pala. Pag nakalayo na sila doon, biglang nakakakita at nakakalakad na sila. Minsan nga may nalimusan akong matanda kasi nakakaawa talaga yung itsura niya. Tapos isang beses nakita ko siya sa may malapit sa inuupahan ko. May pamilya siya at maayos naman pala ang buhay at ang itsura niya. Kaya mula po noon, natanim na sa isip ko na lahat ng mga nasa paligid ng Quiapo na namamalimos, nagtitinda ng mga gamot, lalo na yung mga nanguhula, ay mga peke. Kaya noong minsang ayain ako ng kaboarding mate ko na magpahula, itigas na tanggi ako. Siya na lang kako. Samahan ko na lang siya, total magkasama kami nagsisimba. Sa dami ng mga nag-alok ng hula doon hindi mo na alam kung kanino kalalapit. Tapos isang matandang lalaki sa sulok ang umagaw ng pansin ko. Hindi siya nakikipagpaligsahan sa pagtawag ng parokyano. Kasi tahimik lang siyang nakaupo at nakatingin sa amin. Pero manghuhula din siya base sa hawak niyang mga tarot cards.
Hindi ko alam kung bakit noong akmang lalapit na si Johnny doon sa isang manghuhulang babae ay bigla ko siyang hinila papalapit doon sa matandang lalaki. Pagkapunta nga namin sa pwesto ng matandang lalaki ay binigyan niya agad kami ng tig-isang bangkito, pero nanatili akong nakatayo. Habang hinuhulaan niya ang kasama ko ay maya't maya siyang tumitingala sa akin at tumitig, kaya naiilang talaga ako. Amazed naman sa kanya si Johnny dahil napaka-accurate daw ng mga sinasabi ng matanda tungkol sa buhay at karakter niya. Pati yung hinaharap o yung future ng kaibigan ko ay sinabi rin ng matanda. Dahil dito ay mas lalong namangha ang kaibigan ko. Pero sa isip ko, nag-aalinlangan ako. Tsamba lang yun kako kasi baka kabisado na ng matanda ang pasikot-sikot sa panghuhula. Lalo pa at karamihan sa mga nagpapahula doon kung papasaba sa board exam. Nagulat ako nang biglang tumingin sa akin ng matanda. Sabay sabing tsamba rin daw ba kung sasabihin niyang wala akong tiwala sa kanya at sa lahat ng manghuhula doon. Bigla akong natigilan. Paano niya nalaman ang eksaktong iniisip ko noong mga oras na yun? Pero sabi ko, baka nabasa niya sa facial expressions ko kasi di ba minsan kung ano yung nasa isip natin, lumalabas sa mukha natin. Pero pinili kong huwag mag-react sa sinabi niya. Tipid lang akong ngumiti. Yung matanda naman, patingin-tingin pa din sa akin. Maya-maya, nagsalita uli siya. Sabi niya, napapasa naman daw ako sa board exam kahit hindi talaga yun ang kursong gusto ko kung hindi ng tatay ko. Engineering daw ang pinakuha sa akin dahil engineer ang tatay ko, pero ang gusto ko talaga ay nursing. Habang sinasabi niya yun, ay totoong hindi na ako makareact. Parang naninigas ang pangako at kinikilabutan ako dahil totoo lahat ng sinasabi niya. Pero paano niyang nalaman yun? Kasi kahit si Johnny na boardmate ko ay hindi alam ang tungkol sa bagay na yun. Hindi naman kasi ako pala kwentong tao tungkol sa personal na buhay ko. Matapos niyang hulaan si Johnny, ay tinanong niya kung itutuloy pa ba niya ang panghuhula sa akin. Hindi na ako sumagot sa kanya at umupo na lang ako. Madaming sinabi yung matanda tungkol sa pagkatao ko. Kung anong ugali ko, na totoo naman lahat. Pati na nga rin yung kawalan ko ng tiwala sa mga tao sa Quiapo. Hindi nakaligtas dahil nalaman din niya. Hindi naman siya nakipagtalo sa akin dahil totoo naman daw yun. Nakaramihan ng tao doon sa Quiapo ay dumidiskarte lang. Sa kalagitnaan ng kanyang panghuhula, sinabi niya na kahit mabisyo at sakitin ng tatay ko, ay may mauuna pang mawala sa kanya sa pamilya namin nang mangyayari matapos kong makapasa sa board exam. Pero hindi na niya sinabi kung sino dahil mas mabuti raw na hindi ko malaman. Ingatan ko daw ang kalusugan ko dahil may problema ako sa tiyan. At sa huli, sinabi niya makakapag-abroad ako. At lahat po ng sinabi niya ay nagkatotoo. Namatay ang brother ko sa isang motor accident ilang araw matapos kong makapasa sa board exam. Tapos habang nagkatrabaho na ako ay lumala ang ulcer ko at ilang linggo akong na-confine sa ospital. Tapos may isa akong uncle sa Dubai na inalok ako ng trabaho. Bago ako umalis sa puntang Dubai ay bumalik ako sa Quiapo para sabihin sa matandang manghuhula na tama siya. Na hindi nga lang lahat doon ay peke at rumakit lang dahil meron ding totoo kagaya niya. Pero sa kasawiang palad ay hindi ko na siya nakita pa doon. Hello po sa lahat at good day po sa lahat, especially sa admin at narrator ng channel na ito. Ako po si Wela. Graduating student po ako noong time na yon sa isang university dito sa Pangasinan. Weekend yon at katulad ng nakaugalian na naming magkakaklase, after class ay tumambay kami sa isang coffee shop na malapit lang sa school. Kasama ko ang best friend / cousin ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Ami. Actually, second cousin na lang ang mother namin pero super close sila. Kaya naging close din kami ni Ami hanggang sa lumaki. Pero nung nasa college na,
napansin ko na parang nagbabago na siya. Naging cold siya sa akin to the point na minsan parang stranger na ako sa kanya. Hindi naman kami nag-aaway pero ramdam ko yung biglang parang nagkaroon ng gap sa aming dalawa. Napapansin na nga din to ng mga kasama namin since iisa lang kami ng circle of friends. Siguro same kami ng thought na ayaw ng confrontation. Kaya ang nangyari, civil na lang kami. Honestly po, nalungkot ako noon. Kasi since childhood, kami na yung magkasamang dalawa. At sobrang tinuturing ko siyang best friend. Tapos bigla na lang nagkaganoon na hindi ko alam ang reason niya. Noong time na yon, medyo nakaramdam na ako ng pagkailang sa kanya. Kasi may dalawa sa common friends din namin na medyo tumabang rin sa akin. While pag siya yung kausap, alive na alive sila. So hindi na maganda yung mood ko. Kaya nagpaalam na akong mauuna and parang wala lang naman sa kanila. Nag-abang na ako ng taxi noon nang may lumapit sa aking matandang babae. Nasa mahigit 60 na siguro ang edad nito. Basta nakatitig lang siya at naiilang ako. Kaya lilipat sana ako ng pwesto. Pero bigla siya nagsalita. Kaya daw ba ako aalis dahil ramdam kong ayaw na sa akin ng mga kaibigan ko? Napatingin ako sa kanya. Tapos napakunot noo ako. Noong una, hindi ko talaga gets. Pero noong nag-sink in na sa isip ko, nagtaka ako kung bakit niya alam ang tungkol doon. Hindi ko siya kilala kaya nawirduhan at kinilabutan talaga ako na may alam siya sa personal na nangyayari sa buhay ko. Wala pa akong nakikitang taxi kaya medyo lumayo ako sa kanya. Pero sumunod siya at bigla niya akong hinawakan sa kamay. Sabi niya, huwag daw akong matakot dahil wala siyang gagawing masama sa akin. Sabi niya sa akin, gusto lang niya akong hulaan. Pero tumanggi ako kasi ang lakas na ng kabog ng dibdib ko noong mga oras na yun. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig kasi sobrang creepy na kasi nung dating niya at ng mga pangyayari. Kahit na tumanggi na ako, itinuloy pa rin niya ang paghula sa akin. Sabi niya, mag-ingat daw ako dahil magkakasakit ako ng matindi na siyang magiging dahilan ng kamatayan ko. Hinila ko ang kamay ko sabay mura sa kanya at biglang sumakay sa dumaang jeep para lamang makaalis na roon. Mula noon, hindi na ako natahimik. Palagi kong naiisip kung sino yung matandang yun at yung sinabi niya. Wala pa akong pinagsabihan pero nag-overthink ako. Hanggang sa nagkakanda sakit-sakit na ng matindi yung ulo ko sa kakaisip. May mga gabi ring bigla na lamang ako nagigising dahil may tumatawag sa pangalan ko. Pero wala naman akong ibang nakikita kung hindi anino. Hanggang sa hindi na rin ako nakakatulog at nakakakain ng maayos. Hindi ko na naitago sa mga magulang ko yung nangyayari sa akin noong napasukan nila ako nagsisisigaw dahil sa matinding sakit ng ulo. Nagulat pa sila nang makita ang itsura ko. Ang laki na pala ng inuhulog ng katawan ko. Dinala agad nila ako sa ospital at agad na na-admit doon. Pero after ng ilang tests at laboratories, wala silang nakitang kahit na ano sa akin. Doon ko sinabi sa mga magulang ko kung kailan ako nagsimulang magkaganoon. Kaya naman nag-decide si Papa na patingnan ako sa albularyo after ako ma-discharge sa ospital. Sabi agad ng albularyo na kinukulam daw ako. Palipad hangin daw ang ginawa sa akin para mag-isip ako ng mag-isip hanggang sa sumakit ang ulo ko. Saka ko palang sinabi na may nanghula sa akin. Yung albularyo, manghuhula din pala. At nagulat ako nang sinabi niyang hindi raw manghuhula yung nakausap ko kung hindi mangkukulam. At siya mismo ang kumulam sa akin dahil may nag-utos sa mangkukulam na ito. Isang tao daw na malapit sa akin pero may lihim na galit. Binayaran daw nito yung mangkukulam para hulaan ako kunwari na may sakit ako. Pero siya pala mismo ang magbibigay ng sakit sa akin. Noong mga oras na yun na isang tao lang ang alam kong malapit sa akin at ramdam kong may lihim na galit. Walang iba kung hindi si Ami. Lalong lumakas ang hinala ko
nang makita ko ang hulma niya na mismong lumabas sa tawas ng albularyo. Hindi rin makapaniwala si mama na magagawa yun ni Ani sa akin. Matapos naming malaman ito ay tinanong ako ng albularyo kung gusto ba naming ibalik yung kulam. Pero hindi na kami pumayag. Hindi na namin pinabalik sa kanya yung ginawa niya sa akin at binigyan na lamang ako ng albularyo ng pangontra para hindi na ako tablan o lapitan ng kulam. Simula noon, tuluyan ko nang iniwasan si Ami. Huli ko na lang nalaman mula sa isang kaibigan na inggit lang pala ang dahilan ng lihim na galit niya sa akin. Magandang araw po sa lahat. Tawagin niyo na lamang po akong Stella. Gusto ko lang pong ibahagi tong creepy experience ko tungkol sa tarot card. Uunahan ko na po kayo ah. Hindi po ako manghuhula at wala akong kahit na anong background, experience o skill sa panghuhula. Nagka-interest lang akong subukan noong may napanood ako sa YouTube channel tungkol doon. Pero wala pa akong panahon at tarot cards noon, nag-add to cart muna ako sa Shopee. Uunahin ko muna ako maglinis at mag-ayos ng mga gamit ko doon sa bagong inuupahan ko. Working nga po pala ako bilang staff sa isang LGU at kakalipat ko nga lang sa maliit na kwartong yon sa may Moraita. Halos kaalis lang ng dating nakatira doon. Gusto nga ng may-ari na sa sunod na araw na ako lumipat para malinis muna daw niya yung kwarto. Pero yun lang kasi yung time kong maglipat kaya sabi ko ay ako na lang ang bahala. Total ay sobrang liit lang naman ng kwarto kaya madali lang linisin ito. Nandun na lahat ang kusina, sala at banyo. Sa paglilinis ko, may nakita akong isang maliit na kahon. Parang kahon ng cellphone. Pero nang buksan ko ay tarot card pala ang laman. Pagkakataon nga naman, nag-iisip akong bumili tapos bigla akong may makikita doon. Sigurado ako na yung tarot cards na yon ay dating pagmamayari nung dating nakatira sa kwartong yon tapos naiwan niya lang. Inisip ko na baka manghuhula siya. Napansin ko na medyo luma na yung tarot cards pero mukhang kompleto pa naman. Kaya naman itinabi ko muna ito at itinuloy ang pagliligpit. Saka ko haharapin yung mga tarot cards kapag may oras na ako. Noong mga oras na yun ay super excited ko dahil iniisip ko na mayroon na agad ako magagamit. Kahit ang totoo, hindi ko talaga alam kung paano gamitin at basahin yon. Hindi ako nagsusugal kaya kahit ordinaryong baraha hindi ako marunong magbalasa. Yun pa kayang tarot cards na yon. Pero nabisi na ako sa trabaho noon at nawalan na ng time kaya nawala muna sa isip ko yung tarot cards. Idagdag mo pa na ang dami ko pating inaasikaso sa trabaho kaya pagkarating ko sa bahay ay nakakatulog agad ako sa pagod. Okay naman kasi noong una doon sa tinitirhan ko. Komportable akong gumalaw at matulog nang walang pinoproblema. Hanggang sa nung gabi ngang yun na mahihiga na sana ako ay bigla kong naalala yung tarot cards. Kaya naman kinuha ko at sinubukang balasahin ito. May pakatkat pa akong nalalaman na akala mo talaga ay marunong ako. Tapos may mga itinitahaya akong cards. Natatawa ko sa sarili ko kasi kahit anong tingin ko sa mga yun wala akong naiintindihan. Actually, may kakilala naman akong tarot card reader sa Quiapo. Dati kong kapitbahay sa balik-balik. Pwede siguro akong magpaturo sa kanya pero ayoko. Meron naman din akong nakitang tutorial sa YouTube at yun na lang ang susundan ko. Kaya itinabi ko na lang muna uli yung card sa side table at natulog na. Pero kinabukasan, paggising ko, nagtaka ako dahil yung mga cards magkakapatong na nakalatag na sa side table. Sigurado kong hindi ko yun iniwan ng ganon nung ipatong ko yun doon. Kaya paano yun lumatag? Inayos ko na lang uli at inilagay ang mga ito sa drawer. Sa tuwing magkakaoras ako ay inaaral ko yung tarot cards. Pero mula nang gamitin ko yung mga barahang yun, nag-umpisa naman ang mga kakatuwang pangyayari sa akin doon sa kwartong yun mismo. May mga oras kasi na pakiramdam ko hindi na ako mag-isa.
Balisa ako sa pagtulog at pabiling-biling dahil parang laging may nagmamasid sa akin. Tapos bigla na lang ako nagigising na parang init na init. Tagaktak din ang pawis ko kahit nakatutok ang electric fan at hindi ganoon kainit ang panahon. Pero ang mas ipinagtataka ko ay yung nababago-bagong ayos na mga gamit ko sa bahay kahit hindi ko naman ito ginagalaw. O hindi kaya ay nawawala sa mga pinagpapatungan ko. Tapos merong hindi ko na nakikita. Minsan naman nakikita ko doon sa imposible kong paglagyan. Katulad na lang ng wallet ko. Bago ako mahiga noong gabi ay nakapatong yun sa ibabaw ng bag ko. Pero noong hinanap ko kinabukasan ay sa may loob ng pingganan ko ito nakita. Nanlalaki ang ulo ko dahil parang may naglalaro sa akin. Lumala pa ang mga na-experience ko doon. Katulad na lang na nakakarinig ako ng mga sumusutsut tuwing madaling araw. Tapos pag bigla akong bumangon ay may nakikita akong aninong itim na biglang sumusuot sa ilalim ng kama ko pero wala namang tao. Minsan naman may kumakatok sa pinto mismo ng CR habang naliligo ako. Hindi ko na matiis kaya kumonsulta ako sa kakilala kong manghula para malaman kung anong nangyayari. Sabi niya, may pinakialaman daw akong bagay na hindi ko dapat ginalaw dahil hindi yun kusang binigay o ipinamanas sa akin. Inamin ko sa kanya ang tungkol sa tarot cards na nakita ko sa kwartong pinaglipatan ko. Sabi niya sa akin, may nabuksan daw ako doon at hindi ko naman alam ang gagawin kaya naglalabasan ng mga negative energy pati na rin ang mga bad spirits. Ang gawin ko daw ay sunugin ko ang tarot cards. Sinunod ko naman ang mga sinabi niya at mula nga noon wala na akong naramdaman pang kakaiba. Hindi pala talaga dapat na subukan basta-basta ang isang bagay o gawain lalo't wala kang sapat na kaalaman dahil maaari mo yung ikapahamak. Magandang araw po mga kapasta. Ako po si Mags ng San Miguel, Bulacan. Avid fan ako ng mga horror stories dito sa channel nyo. Matagal ko na rin gustong ikwento yung nangyari sa asawa ko noon. Kaya lang, hindi ko alam kung paano magsulat ng story. Kaya pagpasensyahan nyo na lang po kung sakaling mapost to. May 3 taon na kami nagkasama ng asawa ko noon, pero hindi pa kami kasal. Nakikitira pa lang din kami sa mga nanay ko pero may balak na kaming bumukod noon kapag nakapanganak na siya sa panganay namin. Malayo kasi ang pamilya niya at gusto ko na may kasama siya sa bahay kapag manganganak na siya. Nasa destino kasi ako palagi at once a week lang kung umuwi. Magkasundo naman ang nanay ko at si Army kaya walang problema sa kanilang dalawa. Palibhasa, 3 kaming magkakapatid na lalaki at walang anak na babae ang mga magulang ko kaya itinuring na din nilang anak ang asawa ko. Katunayan, si mama ang masipag magdala sa kanya sa center para magpa-check up. Excited rin kasi si mama sa magiging unang apo niya kaya naman alagang-alaga niya si Army na kabuwanan na noong mga panahon na iyon. Mapaniwalain din sa mga supernatural ang nanay ko. Kaya alerto siya kapag may ibang taong bumabati kay Army. Mahirap na daw at baka mausog o maaswang siya. Lapitin pa naman daw ang mga buntis kaya pinag-iingat siya sa bawat nakakahulubilo niya. Katulad na lamang nung nangyari noong araw na yon. Nasa palengke daw ang nanay ko nang may dumating daw na 2 babae sa aming bahay. Isang halos kaedaran niya lang at isang may edad na babae. Taga-munisipyo daw sila at nagsisurvey lang. Nagpakita naman daw ng mga ID at mga papel ng survey kaya pinapasok ni Army sa bahay. Yung medyo bata pang babae ang nag-i-interview, habang yung matanda daw ay malikot ang mata na tila nag-oobserba sa paligid. Maya-maya ay nag-focus na raw ito ng tingin sa kanya. Titig na titig daw sa kanya yung matanda habang nakangiti kaya naiilang siya at pasimpleng umusog palayo dito. Hindi rin siya tumitingin sa mga mata nito dahil naaalala niya ang bili ng nanay ko.
Pero umusod din daw palapit sa kanya yung matanda at bigla daw nitong hinawakan ng tiyan niya, sabay sabing kabuwanan na pala niya. Napapitlag daw siya kasi pagkahawak sa kanya ng matanda ay kasabay noon ang pagsipa ng baby sa loob ng kanyang tiyan. Nagtaka siya kung bakit alam nitong kabuwanan na niya. Tapos sabi daw nito na lalaki pala ang anak niya, kaya lang ay may depekto. Nagulat si Army sa sinabi ng matanda. Nainis siya kaya hindi niya napigilang sagutin ito. Sinabi niya nagpa-ultrasound na siya at babae ang anak namin at ayon din sa ultrasound ay normal ang sanggol at walang depekto, kaya bakit sasabihin ng matanda na may depekto ang baby? Dahil nakita ng kasama na napikon siya sa matanda ay ito na ang humingi ng pasensya at sinabing manghuhula daw kasi yung matanda at hindi siguro napigilan ng sarili na sabihin ng hula niya sa kanya. Naiyak naman ang asawa ko. Sabi niya, hindi niya sinabi sa matandang hulaan siya, kaya wala itong karapatan na sabihing may depekto ang anak niya. Noon na dumating si nanay at nang malaman ang nangyari ay hindi raw ito agad kumibo. Sa halip ay kumuha ng walis tingting at itinayo iyon ng pabaligtad sa may pintuan namin. Napansin nila na biglang naging alumpihit yun sa pagkakaupo. Hindi mapakali at parang init na init. Hanggang sa hindi na nakatiis ang matanda at dali-daling lumabas ng pinto at iniwan ang kasama na agad din namang sumunod sa kanya. Hindi pa man nakakalayo yung babae ay bigla na lang sumakit ang tiyan ni Army. Hindi na nasabi ni nanay ang sasabihin niya dahil humihilab na daw ang tiyan ng asawa ko, kaya dali-dali na niyang dinala sa ospital si Army. Napaaga ang pag-labor niya. Dapat ay 2 weeks pa bago siya manganak. Taliwas ito sa unang sinabi ng doktor na normal lang manganganak si Army. Bigla siya naging cesarean dahil nahirapan daw na mailabas ang bata. Kaya tinawagan agad ako ni nanay para pauwiin. Nagulat kaming lahat nang makitang lalaki ang isinilang ni Army. Babae kasi ang nakita sa ultrasound. Pero okay lang naman sa amin kasi kahit lalaki o babae, basta normal at malusog ay okay na kami. Kaso ang masama, hindi normal ang bata. Meron siyang cleft palate. Hindi rin nakita sa ultrasound yon kaya tiwala kami na normal ang magiging anak namin. Kung ganoon pala, ay tama ang hula noong matandang babae na lalaki at may depekto ang magiging anak namin. Sabi ni nanay, wala naman kaming magagawa kung hindi tanggapin ang kaloob na anghel ng Diyos sa aming dalawa ng asawa ko. Mabuti nga daw at buhay at hindi nahila palabas noong matanda. Naduda siya kung manghuhula daw ba talaga o tiktik kasi natakot ito nung harapan niya ng baliktad na walis tingting. Tapos bigla pang napaanak si Army. Kung nagkataong hindi agad dumating ang nanay ko, baka naaswang na noon ang asawa ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Pau. Ibabahagi ko sa inyo yung karanasan ng kaibigan kong si Georgie na sobrang mapaniwalain sa mga hula-hula. Pareho kaming binabae. Malaki nga lang ang tanda niya sa akin. Siya ang nagpasimula ng kabaklaan sa lugar namin. Naging japayuki kaya umasenso at nakapagpundar ng sariling bahay. Wala na po siyang pamilya pero may ampon na kalaunan ay pinalayas niya rin dahil sa hula sa kanya na darating daw ang araw na yun ang papatay sa kanya. Nasyak ako nang gawin niya yun kasi napakabait naman ng batang yun na napulot namin sa daan. Abot-abot nga ang pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob noon sa kanya. Pero dahil lamang sa walang basehang hula sa kanya ni Magda, yung matandang babaeng impakta, naniwala siya agad. Masyado siyang sampalataya doon. Porket may 2 hula lang sa kanya noong araw na nagkatotoo, hindi na siya bumitiw at ginawa na niyang gabay kuno. Hindi naman malayong mahulaan niya na makakapag-Japan ng kaibigan ko dahil usong-uso yun noong 90s at hindi rin imposibleng makapag-asawa siya ng Hapon dahil syempre nasa Japan siya at marami naman talagang Hapon ang pumapatol sa bakla. Iyon ang mga bagay na naaalala kong hinula sa kanya na nagkatotoo daw kaya sambang-samba siya kay Magda
na tingin ko ay binubudol lamang siya. Sa bawat hula kasi sa kanya doble ang ibinabayad ni Georgie at alam na alam niya kung paano paikutin ang kaibigan ko. Noon pa man ay duda na ako na scam lahat ng hula niya kay Georgie. Tingin ko ay mahusay lang siya makiramdam sa mga nangyayari sa paligid tapos sasakyan niya lang para gamiting panguto. Parang katulad noong pasikat na manghuhula sa social media ngayon na kung anong trending, susundan niya lang. Minsan, paalis kami ni Georgie. Nasalubong namin yung si Magda. Tinanong kung saan kami pupunta. Sabi niya mag-ingat daw kami dahil nakakita siya ng tubig na rumaragasa. Noong mga panahon na yon, lagi talagang umuulan pagdating ng hapon. So predictable naman yon. At sa Espanya, Manila kami pupunta na alam naman naming konting ulan bumabaha. Dahil sa mga sinabi niya, hindi kami tumuloy. Kaya nga noong mangyari ito ay napabilib na naman ang bakla kay Magda. Nagpauto na naman. Madalas kong sabihan ng kaibigan ko na huwag magpapaniwala doon dahil inuuto lang siya pero ayaw niyang maniwala sa akin. Malaking tulong daw sa kanya si Magda. Isang araw, bigla na lang siyang dumating doon. May kasamang batang lalaki. Mga nasa 10 taon ng edad. Nakita lang daw niya sa daan ng bata. Baka daw gustong ampunin ni Georgie kasi kawawa naman. Nakikita daw niya na magbibigay ng swerte sa kanya yung bata. Siyempre, paniwala si Georgie. Kaya sabi niya, kukup-kupin daw niya muna pero kapag may magulang na naghanap ay ibibigay niya rin. Pero isang araw, nagtaka ako nung makita ko hindi kalayuan sa bahay ni Georgie yung bata at si Magda na nag-uusap. Parang may ibinibilin siya doon sa bata. Mag-out of town kami noon ni Georgie kasama ang mga bago niyang boylet. Kasalukuyan ko yung sinasabi sa kanya nang tumawag si Magda at sinabi na may vision daw siya na hindi maganda tungkol doon sa bata. Kaya paalisin na lang daw niya yon pagkabalik niya dahil hindi maganda ang kutob niya. Pagkabalik nga namin, natuklasan ni Georgie na nalimas ang pera at alahas niya at wala na yung bata. Siyempre, bibida-bida na naman ang peking manghuhula. Doon ko sinabi kay Georgie ang hinala ko na baka pain din ni Magda yung bata kaya pinaalis yung unang ampon niya. Doon, medyo nakapag-isip siya pero hindi siya nagpahalata kay Magda, naduda na rin sa kanya. Pero si Magda, nahalata niya na nababawasan na ang bilib at tiwala sa kanya ni Georgie. Kaya ang ginawa niya, ako na ang tinarget. Hinulaan niya uli si Georgie at sinabi nito na magkakasakit daw ang kaibigan ko gawa ng isang taong malapit sa kanya at inggit na inggit daw. Ako lang ang pinakamalapit kay Georgie noong time na yon at bigla na nga lang may nangyari sa kanya. Bigla na lang nagkasakit yung tiyan niya at suka ng suka tapos tinubuan ng napakaraming maiitim at makating butlig sa buong katawan. Ako rin na nagdala sa kanya sa ospital pero noong walang makita ang mga doktor sa kanya, nagpasama siya sa akin doon sa albularyong kakilala niya. Nang malaman ito ni Magda ay tinutulan naman niya. Mas magaling daw yung kaibigan niya pero inunahan ko siya dahil duda ako na baka kasabwat din niya yon. Dinala ko kaagad si Georgie doon sa sinabi niyang albularyo. Alam agad nito na kinukulam daw siya. At alam daw o kilala ni Georgie ang gumagawa noon sa kanya. Sa panggagamot ng matanda ay lumilitaw na si Magda mismo ang nagpakulam sa kanya para magmukhang totoo ang mga hula niya. Katulad ng mga naunang pagpapaikot niya sa kaibigan ko na sa wakas ay natauhan din. Hello po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Intoy. Maliit pa lamang ako na magkahiwalay ang mga magulang ko. Naiwan ako sa pangangalaga ng lola ko na magulang ni mama. Naging mahirap ang buhay para sa aming dalawa ng lola at tinya ko. Hindi na siya makakapagtrabaho ng mabigat dahil matagal na siyang may iniindang sakit at ako naman ay nasa 12 pa lang ang edad noon. Pero kailangan naming mabuhay kaya nagtinda kami ni lola ng sampagita sa simbahan.
Huminto muna ako sa pag-aaral kasi hindi naman kayang lumakad mag-isa ng lola ko. Matagal-tagal na rin kami nagtitinda noon at kahit paano ay nairaraos namin ng maghapon. Kaya lang, masyado nang napapagod si lola. Wala naman kaming maisip na ibang pagkakakitaan at wala ding puhunan para sa ibang maititinda. Isang hapon, pauwi na kami nang may mapulot akong isang maliit na bag. Natuwa pa naman ako dahil baka may pera doon. Jackpot ka ako. Kaso, baraha lang pala ang laman. Nadismaya ako kaya itatapon ko na sana pero pinigilan ako ni lola. Baka daw makatulong sa amin ang barahang yun. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya nang sabihin niya yun. Basta kinabukasan, pinagdala niya ako ng isang maliit na bangkito at lamiseta. Tapos, hindi kami doon pumesto sa dati naming pinagtitindahan kung hindi sa plaza, hindi kalayuan sa may simbahan. Sabi ni lola, kailangan daw naming dumiskarte para madagdagan ng kita namin kaya manghuhula siya gamit ang napulot naming baraha. Sabi ko sa kanya, paano naman niya gagawin yun hindi naman siya talaga manghuhula. Sagot niya sa akin, magpapanggap lang daw siya at mag-iimbento ng hula sa mga tao. Sinabi ko sa kanya na panluloko ang gagawin niya at siya ang may sabi sa akin na masama ang manloko. Oo nga daw, pero marami naman daw sa mga nanghula sa simbahan ang peke at gawa-gawa lang ang hula. Tutol ako sa kanya pero wala na akong nagawa. Inisip ko na lang na kapag kumita si lola, mabibilang ko na siya ng mga gamot. Hindi nga katagalan ay may ilang mga lumapit at nagpahula kay lola. Sa buong maghapon ay kumita rin siya ng mahigit 300. Pare-pareho lang naman ang mga sinasabi niyang hula sa mga tao. Minsan maganda at may kabuluhan at minsan naman ay pangit. Mahigit 1 linggo na siyang nanghuhula ng peke ng isang beses ay may lumapit sa kanyang isang babae. Hindi ko alam kung ilang taon pero parang katulad ng edad ng mama ko. Maganda yung ali pero malungkot at parang problemado. Noon lang nagkaroon ng ganoong nagpapahula kay lola na parang may iniinda talaga. Yung iba kasi ay parang trip lang naman din magpahula. Iyon lang ang babaeng yon ng parang seryoso. Noon ko lang din nakita na parang nag-aalangan si lola. Parang hindi niya alam kung anong ihuhula niya sa babae. Sa huli, sinabi niya na may ibang babae daw ang asawa nito. Iiwan na siya at sasama doon. Biglang umiyak yung babae, kaya napatahimik si lola. Kaya pala ay yun nga din daw ang kutob niya. Nakahinga ng maluwag si lola kaya natsambahan niya. Makalipas ang ilang araw, bumalik uli yung babae. Mugtong-mugto yung mga mata. Sabi niya na totoo daw ang hula ni lola. Nakumpirma niyang may babae nga ang asawa niya at iniwan na siya para sa kabit nito. Nagulat si lola. First time na may bumalik sa kanya para sabihing totoo ang hula niya, tsamba niya lang naman yun. Dahil doon ay binigyan siya ng tip noong babae at nagpahula uli kung ano ang mangyayari sa kanya. Napansin ni lola na maputla yung babae at parang may iniindang sakit. Hindi rin daw niya alam kung bakit niya nasabi na may malalang sakit yung babae na pwedeng ikamatay nito. Nung bumalik yung babae, nabigla na naman si lola kasi totoo na naman daw ang hula niya dahil nagpa-check up siya at may cancer daw siya. Iyak nang iyak yung babae at sinabi na bakit daw siya ang nagdurusa, asawa niya ang may kasalanan. Sagot naman ni lola na makakarma din naman daw yung lalaki sa ginawa niya at baka nga daw mauna pa sa kanya ito. Iyon daw ang sinabi ng baraha niya. Noong makaalis yung babae, tinanong ko si lola kung bakit niya sinabing yun hindi naman yun ang totoong nakikita niya. Hindi rin daw niya alam. Nagulat na nga lang daw siya na sinabi niya yun sa babae. Pagkatapos, pagkaraan ng ilang linggo ay bumalik uli ang babae. Naka-wheelchair na ito at nakakalbo na at ang sabi ay namatay na raw ang asawa niya katulad ng hula ni lola.
Noong marinig ko yun ay maging ako ay kinilabutan. Paanong nagkakatotoo ang mga peking hula lamang ng lola ko? May ilan pa siyang customer na bumalik at sinabing nagkakatotoo din ang hula sa kanila. Pero yung mga pangit at masamang hula lang niya. Sabi ni Lola, nagkamali siya. Dahil parang may masamang espiritu daw na gumagabay sa kanya para magkatotoo ang mga masasama at gawa-gawang hula niya. Noon din ay sinunog niya ang mga baraha para wala nang makagamit pa. Yo mga kapasta, ako nga pala si Kira, ang boses ng Nginig Stories, katang isip lamang at creepy encounters. Kung nagustuhan niyo po ang kwentuhan natin ngayon, invite ko lang po sana kayo na pasyalan din ang channel ko. Nasa comment section po ang link ng channel ko. Sana po mapasyalan nyo. Maraming salamat kay Senpai Neb at maraming salamat din sa inyo mga kapasta. Karinigan po ulit tayo.